Good morning and happy Sabbath, everyone. Before we start our before we start our song service this morning, let us all bow our heads for a word of prayer. Our most gracious and kind, most loving Heavenly Father, we thank you for being able to gather us here today. May you please guide us throughout our program and as we sing praises to your name. In Christ's name I pray, Amen. For our first song, let's sing Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. For our second song, let's sing My Hope is Built on Nothing Less. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. The solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant and blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, clad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. For our opening song, let's sing My Faith Looks Up to Thee.
Let us all stand. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure, warm, and chainless be, a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. Happy Sabbath po. Tayo po'y lumuhod sa panalangin. Ay, basahin ko muna po pala. Ang ating pong verse ay nasa Exodus 19:4-6. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Tayo po'y lumuhod. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw ng Sabat. Thank you, Lord, sa mga nagdaang araw na kami po'y pinrotektahan nyo at binigyan nyo po kami ng aming mga pangangailangan. Salamat po, dinala nyo kami rito ng maayos sa simbahan upang makasama namin ang aming mga kapatid, upang kayo'y purihin. Mga papunta pa lang po, bantayan nyo po sila. Ang may mga sakit, Lord, tulungan nyo silang kahit makanood man lang sa Facebook para ma-inspire sila at tumibay ang kanilang pananampalataya. Gabayan nyo, Lord, ang mga participant na magbibigay ng kanilang parte para kayo purihin at para ibigay ang inyong mga mensahe. At sana po, Lord, maubos namin ang araw ng Sabat na ito na puno ng pagpupuri sa inyo. Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and happy Sabbath. Welcome, PUC Remnant family, sa ating pong Sabbath School Worship. Ayan, Sabbath po. So, ngayon pong umagang ito, tayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat isa na naman pong linggo nagdaan. Tayo pa rin po ay inalagaan, iningatan, pinrovidean ng ating pong Panginoon. At ngayon ay narito po tayo upang ating pong i-celebrate itong Sabat na kasama ang ating Panginoon. Sa kaguluhan po, di ba? Ngayon may bagyo, merong marami ang nagkakasakit. Ako, nagkasakit ako. Pero salamat sa Diyos, hindi naman ako nilagnat. Pero ubo, sipon, I think, uso yon sa papalit-palit, mainit, malamig. So, tayo pa rin po ay nagpapasalamat at patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. So, sabi ko nga po, sa kaguluhan ngayon, sa ating mundo, syempre, ang ating Sabat ay patuloy pa rin po tayong inire-remind yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Na ang ating Panginoon ay still He is our Creator, still He is our Redeemer and our Sustainer. So today is His gift to us, a day to breathe, to worship, and to be refreshed. Kung ano man po ang nangyari sa atin sa buong nakaraang linggo, sa nakaraang buwan o taon, patuloy pa rin po tayo na maglilingkod, patuloy pa rin po tayong magpapasalamat at i-acknowledge ang pag-ibig ng ating Panginoon para po sa ating lahat.
Ako po ay nagpapasalamat sa mga participants. Bagaman kami-kami rin po. Pero, di ba, kahit na ganun, pero meron pa ring chance kahit kasama mo po sa bahay, may chance pa rin na tumanggi, di ba po? Pero nagpapasalamat pa rin po ako. Jasper Group din po ito. And at the same time, Ombao family din po. Kaya, thank you pa rin po at tinanggap po yung parts. So, ako po ay nagpapasalamat kay Sister Isabella Ombao na nagpaawit. Si Brother Joelson naman po sa piano. At maraming salamat din po kasi si Brother Joelson din po nag-lead sa ating opening prayer. Tapos, ang inyo po lingkod, welcome remarks, Marian Ombao. Tapos, susundan po ito ng ating mission emphasis na si Brother Joelson. Alam niyo po, kahapon sabi ko, ay, ikaw pala yung pianist, tas ikaw din pala mission. Sabi ko, ako na lang sa opening prayer. Sabi ko, hindi, sabi niya, ako, sabi niya ganyan. Siya daw, kasi sabi niya, gusto ko yon yung parang pianist na siya, tapos pupunta siya dito, tapos mag-opening prayer. Hindi, gusto ko ako, yun yung marami, yung gusto ko yon, sabi niya ganyan. Kaya, so huwag ka magagalit pag kinuha ka nila lahat. So, kasi gusto niya daw gusto niya yung gano'n, yung parang lahat na, gusto niya daw yun. Sabi ngayon na. So, praise God. So, tapos po, susundan po ito ng ating pong musical offering na pagkakaloob po sa ating Panginoon ni Sister Isabella Ombao. At pagkatapos po, susundan po ito ng isang promotional talk. Ang ating pong promotional talk, kasi last time nung dapat si Brother June makakapagsalita po siya ngayon. Last time kasi hindi natuloy kasi nagkasakit po siya. So maganda po yung promotional talk niya kasi ito po ay tungkol dun sa pag-nurture po nila sa mga bagong binyagan po natin. Yun po yung magkakaroon ng ating Lalakbay sila, may dala sila mga hayop, mga goats, cows, tapos tumatabi sila sa mga parang mga balon. Doon sila kumukuha ng tubig para sa mga cow. Pagdating ng rainy season naman, nagstay na sila doon sa mga bahay-bahay nila. Yung mga ganyang itsurang bahay sa likod ni Kazuya Kuwa. Doon nagtatanim sila ng mais. Tapos yung mais na yon ay ang kinakain nila buong taon. Ngayon si Kazuya Kuwa naman, nung panahon, nagkaroon ng isang service malapit sa bahay nila sa ilalim ng puno. At tong service na to, mga Adventist ang nagli-lead nito. At nagsimula tong mga service na to noong 1993. Simula nagbigay yung mga Adventist nga ng 13th Sabbath offering. So, 15-minute walk yon at naglalakad sila doon para makinig sa sermon ng pastor. So, after ilang days, ilang months na nagsisermon yung pastor, bigla siyang umalis. At pinalitan siya ng isang Bible worker. So sa panahon na yun, tuwan-tuwa pumunta si Kazuya Kuwa. Lagi siyang nakikinig, tuwan-tuwa siya dahil nakilala niya ang Diyos. Mahihirap yung kanta pero tuwan-tuwa siya dun sa lyrics dahil nakikilala niya na may isa palang Diyos na nakapaglikha sa atin. Ngayon yung Bible worker naman yun, nagkaroon din siya ng parang kumbaga sa atin crusade. 1 week na crusade na sa umaga and then 2 weeks na crusade sa gabi. At nagdadala siya ng mga slides, mga projector na merong tawag dito. Anong tawag doon? Yung may gasolinang, tanda ko na. Ano yung may gasolina sinasaksak? Generator. Ano ba yan? Tanda ko na, di ko na makuha.
Generator, yun. Nagdala siya ng generator para mapaandar yung projector. At yun, tuwan-tuwa siya sa mga napapanood niya. Ngayon, dumating yung panahon na kailangan na magbinyagan, kaya lang si Kazuya Kuha, hindi siya nakasama. Kasi sinundo sila ng pick-up. Pag sumunod siya doon, ang lakad papunta doon sa Seventh-day Adventist Church na yon, 7 hours. So, hindi siya nakasama, hindi siya pwedeng umalis dahil nga siya yung tagapag-alaga ng tagapag-alaga ng mga anak niya at saka ng mga hayop. Malalagot siya doon sa mga kasamahan niya sa lugar. So ngayon, kahit gano'n na nangyari, naghihintay pa rin siya ng panahon para siya mabinyagan. Nagpipray siya, maigsi lang ang prayer niya sa umaga, sa gabi. Ang prayer niya lang lagi, God help me. Ngayon, sa lahat ng mga Namibians, si mga katulad niya, siya lang ang isa sa mga babae na marunong magbasa. At nagdi-desire siya magkaroon ng Bible. So ngayon, yung 13 Sabbath natin na pinaplan, ibigay, ay makakatulong. Makakatulong para sa kanila. So, maging masaya tayo lagi sa pagbigay ng offering dahil hindi siya napupunta sa wala, kundi marami siyang napupuntahan na lugar na bihira dumating ang salita ng Diyos. Ayun lang po. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. At times I make a way and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving all
keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. Kanina po, good morning at malamig na umaga ng Sabat. Ayan. Dumiretso na ako sa loob, nandun na ako nung makita ko. Tsaka ko lang naalala. Pero ito ay bayad eh. Sabi ni Sister Marian, hindi ko tuloy alam kung saan ako mag-start. Pero salamat sa Diyos at tayo ay kanyang dinala muli dito para mag-worship. Ayan. Salamat sa Kanya na itong mga mapapakinggan natin ay maging encouragement sa atin. Although wala akong naisipan na. Pero sabi na Sister Marian, yung mga kapatid doon sa 160. Noong nag-summer ba? Ayan, oo. Nagkaroon ng season ng mangoes. Ayan, ano. Ang mangga ngayong panahon ay dumami, no? Madami. Although ngayon wala na. Meron pa, pero noon dumami. Itong mga kapatid natin na to, nagkaroon ng chance na magka-banding kami sa pagpupulot ng mangga. Pinupulot po yung mangga sa Eternal. At ayun, sila ay ganon. Nung minsan po ay namulot, mga ilang beses ay sila ay na-share pa dun sa sa kapitbahay. So nakasako yun nung unang pulot nila. So sabi nung isa, nagbayad yung isa, nagbayad din yung ganon. So naibili pa ng ulam. Ganon nangyayari, ano. So, kanina po, kagabi yung text, kanina ko nabasa. Sila po ay merong meeting sa school. So, nagpapaumanhin na hindi sila makakapunta. Pero yung text ko ay, sabi ko, sinagot ko. Pagkatapos ng meeting, punta na kayo. Hindi ko alam kung ano. Ito po ay parang, ang nakikita ko ay ini-encourage tayo dito na magkaroon tayo sa kanila ng connection bilang bukod dito sa church ay meron tayong personal na connection like parang small group o kagaya nung napansin ko dito kay Sister Tess at si Mami Nida. Ano? Merong connection. So, ang mga kapatid, hindi lang si Pastor Ronnie, kahapon po ay anong Thursday, tumek si Pastor Ronnie, hindi ako makakapunta, Brother June. Ang sagot ko sa kanya, Pastor, next time na lang din ako. So, yun. At hindi lang doon sa dinadala ko yung fares nila papunta rito, hindi lang yon. Maganda rin yung nabibisit sila. Thursday yung schedule, pero tayo po bilang church, bilang magkakapatid, ay hindi man yung ibang nating mga kapatid, couples, or yung iba nating mga kapatid na pwedeng magkaroon ng time, magkaroon ng close connection doon sa mga kapatid na yon. At alam ko, ito po ay gawain ng Panginoon. Pasalamatan natin siya at ang ipagkakaloob ng Panginoon sa kanyang mga manggagawa ay hindi masusukat. Alam niyo yan at pasalamatan, patuloy natin purihin pasalamatan ng Panginoon. Salamat po.
Since ito ay panahon ng promotion at ang topic ni Elder June ay tungkol sa 160, nais ko lang pong dagdagan sapagkat nung Sabado, ang DLA po, ang District Lay Association ng ating district ay nagkaroon po ng assessment dito sa 160. At nais ko lang pong ipahatid sa inyo o ibahagi sa inyo ang ilan sa aming mga napag-usapan. Actually, ito pong mission o outreach effort na ginagawa po ng ating district ay magtatapos na po. Ibig sabihin, ang Memorandum of Agreement po na napagkasunduan ng Barangay 160 sa pangunguna ng barangay captain nila na si Cap Dave Alonso, ay ito po ay 4 years na nagawain. Nagsimula po ito noong year 2022 at ngayong year 2025, ito po yung culmination na taon para sa pagtatapos. Pero hindi po ibig sabihin nito na iiwanan na po ang 160. Kaya lang ito lamang po yung napagkasunduan. Ngayon, nagsimula po ito noong year 2022, sometime summer. At marami na pong mga nagawa ang DLA. Ayon po sa report ng presidente na si Elder Reyes, ang ilan po dito sa mga accomplishment po ay nagkaroon tayo doon ng mga crusade, at tayo po din sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ng mga pocket medical endeavor, mission na ang ginagawa po ay imbis na po na pumunta ang mga residente o yung pong mga kapatid na binibigyan po natin o yung mga selected na napili at nag-a-attend po ng ating mga church program, sila po yung pinupuntahan sa mga bahay-bahay nila para sila ay bigyan ng check-up, ganyan, ilan po sa mga, basta yung ginagawa po ng mga medical. At bukod po dito, ay nagkaroon po din ng mga activity tungkol po sa Women and Children Against Violence, yung BAUSI. Si Attorney June Sumagaysay ay nagsalita po doon. Nagkaroon din po doon ng mga cooking demo, at meron din pong mga lectures tayo doon na pinagkaloob at iba-iba pa po. So sa kasalukuyan po ngayon ay meron po tayong APC, yung pong ating adventurer at Pathfinder Club. At ito po ay ongoing. Ito lamang po ay nahinto dahil nagkaroon po ng sunog doon sa lugar na yun, which is napansin po nga na prone itong lugar na ito sa sunog. Dahil 2 beses po na magkasunod, in a matter of weeks lamang yata o months, ay nasunog ulit. Pero ito po ay doon sa may east side naman. Dati po dito sa may west yata nagkaroon. At nagkaroon din sila ng baha, binaha din sila. Kaya nakikita po natin na itong lugar na ito masyadong inaabutan ng mga kalamidad. Kaya ang ating pong district ay nagsagawa po ng mga program para ma-address itong mga at ang isa nga pong ginagawa dito yung ating Adventist Community Service sa pangunguna ni Sister Arlene. Ano nga apelyido ni Arlene? Corpus. Pero siya po ay nagbitiw sa kanyang tungkulin at meron pong hinawakan po ito yata ng ibang So, ibig sabihin po tayo pong lahat ay ang gawain po ng church natin, lalo na po ng ating district, ay nagpapatuloy po dito sa 160 at hindi lamang po yung ating kine-care group, ang ating pong nais maparating, gusto po rin po natin na mapaabot ito sa iba pang mga families. At ito po ang thrust ng ating district ngayon, na mapalaki pa ang gawain na ito. Samantalang ang pondo na ating nalikom o binigay ng CLC ay kulang na sapagkat yun nga po, nung unang taon ay nagbigay po ang CLC ng 200,000.
Sumunod po doon ay 150 and then another 150, ano? So mabot na po ng 500,000 plus para sa taon na ito ay nagbigay lamang po ng 75,000. Dahil po sa dami na rin ng mga ministry ng CLC na itinayo ay yun lamang po ang na-allocate pero kalahati pa lamang po noon ang natatanggap, ano? Kaya tayo po rin ay tumutulong doon para po doon sa ating mga bata na kailangan ng mga school supplies. So, marami pong mga pangailangan ng ating mga kinikare na pamilya sa lugar na yon. Kaya ang gawain po, nais po natin ang bawat isa sa atin ay maging bahagi ng gawain na ito at ito po ay magagawa natin sa pamagitan ng ating prayers. At ganoon na rin po kung ano po ang ating maitutulong, mga damit, ano, lalo na po sa mga, maganda po kasi na meron na rin tayo mga standby na mga gamit, hindi po lamang na kung kailan lang dumarating ang sakuna, ay saka lang po tayo mag-iipon. Maganda po na kung meron po kayong mga extra, tayo ay pwede na po nating ilaan ito, ano, dali natin sa church para in case na magkaroon ng mga ganitong kalamidad, ay handa na po tayo. Ugalin po natin na kahit po maliliit na bagay lang, ano, kung may pagkain tayong sobra na mga hindi masisira agad, ano, mga in-canned or ano, ay dalhin po natin, mag-allocate po siguro tayo ng space dito sa ating church dahil marami naman po tayong mga empty o hindi po nagagamit na mga space, ano, dito sa ating church. Siguro pwede natin i-utilize yon para paglagyan natin ng mga o storage area natin sa mga relief goods para sa ating mga kapatid, lalo na po doon sa 160 at kung hindi na po tayo magtatawag kapag dumarating ang ganitong pagkakataon. Salamat po sa lahat. Patuloy po tayong makibahagi sa gawain po para po tayo po ay kahit na maliit na bagay po, tayo po ay makatulong. So, tayo na po ay magpo-proceed sa ating lesson review by care group. Pwede na po tayo mag-check ng attendance, then pwede na po mag-proceed sa lesson study. Mga taga-subaybay na tumatangkilik at hindi lamang tumatangkilik kundi nagpe-pray at nagsusupport para po nang sa ganon ang ating ministeryong ito o ministering ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsishare ng kanilang mga resources to make this ministry possible at hindi lamang po yun, maging sa ating mga pagdalo sa iba't ibang mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagbubukas ng inyong tahanan, pagpapatuloy, paggawa ng paraan para makarating po ang inyong lingkod yan. Maraming salamat po sa inyo at nawa po'y patuloy kayong ingatan, gabayan at pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, maaari nyo pong mag-subscribe, mag-like, mag-follow, mag-hit na notification bell para po nang sa ganon, ma-notify po kayo sa lahat ng mga programa na aming ginagawa. Sa aming pong Facebook, meron pa kami mga iba't ibang mga posts na pwede nyo rin pong i-share. Baka yung mga posts po na yon, mga pictures na yon, or mga short messages na yon ay makatulong po sa mga kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay na may mga pinagdadaanan at mga nangangailangan. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama, pakishare nyo naman po ang pag-aaral na ito. I-share nyo sa pamagitan ng pag-hit ng share button sa social media. At kung kayo naman ay nasa television or sa radyo, pakibalita ninyo sa mga kaibigan ninyo. And hopefully by God's grace ay maging blessing po ang pag-aaral na ito. Hindi lamang sa inyo, kundi maging sa mga kaibigan ninyo at samahan nyo sa buhay. I hope and pray na kayo ay nasa maayos na kalagayan. Kayo pong lahat ay iniingatan at ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. At nawa po ay patuloy nating maranasan ng pagmamahal niya sa bawat araw ng ating mga buhay. At sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, hingin natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang magkasama-samang muli, upang pag-aralan ng inyong mga salita.
Maraming salamat po dahil alam po namin na kayo ang gagabay sa amin. Hinihingi po namin ang katalinuhan at ganun din pong paggabay upang nang sa ganon sa bawat talatang aming babasahin, sa bawat mapapakinggan po namin ay marinig namin ang inyong tinig na nakikipag-usap personally sa bawat isa po sa amin at tulungan kaming tumugon sa anuman ang nais po ninyong ipagawa. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na pangungunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na nakakasama po namin kayo, nasan man po kayong lupalop ng sanlibutan ito, we are very happy, we are very grateful that we can continue serving you through this ministry at ang ating pong pinag-uusapan, walang iba kundi ang aklat ng Exodus at ang topic natin ngayon, Covenant at Sinai. At kung kayo po ay lagi nang sumusubaybay dito sa mga pag-aaral na aming ginagawa, ay meron po kaming ginawang isang mahabang series just about covenants. Tinignan natin yung mga covenant mula sa umpisa hanggang doon sa tinatawag na New Covenant. Pero dito po, dahil Exodus ang topic natin, we will look at the Covenant at Sinai. At ang ating key text, napakaganda. Exodus 19:4-6. Ang sabi ganito, "You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice, and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me, above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." So, may mga ilang konsepto na napakahalagang pansinin dito sa talatang ito. May mga mababasa po tayo dito na makikita natin dito ang karakter ng Diyos ng pagmamahal, kung kaya naman iniligtas ang bayan ng Israel mula sa Ehipto. Narito rin yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na tayo'y manatili sa Kanya. That's why we will be His people, o yung Israelites will be His people. Pero merong napakaganda doon na ang sabi ay ang Diyos ay hindi lamang sila iniligtas mula sa mga Ehipto para ilabas sa Ehipto at dalhin sa promised land na Canaan, but God's purpose was to brought them to Him. Ang pinakang purpose ng ating Panginoong Diyos, tayo rin naman, tayong lahat, ay madala sa Kanya. Ito, napakagandang konsepto na ididiin pa natin in a while. Pero nagpapakita ito ng Diyos na ating pinupurit sinasamba, lubusan nagmamahal sa atin, and His mission is to make Himself known to us. His mission is to bring us to Him. Ididiin ko po yan. Mas mamaya pa. Pero let me share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para nang sa ganun ma-share po ninyo sa mga kaibigan ninyo at sa mga mahal nyo sa buhay, at nawa rin po ay meron kayong iba pang mapulot na leksyon mula po dito sa pag-aaralan natin, kasi hindi naman po lahat ng mga bagay ay maitatalakay natin dahil sa ating limitadong oras. Pero kung meron po kayong mga natutunang iba pa, maliban po doon sa 3 points na aking isi-share, pwede nyo po i-comment sa social media, doon sa mga nanonood sa social media, i-comment nyo po dyan para nang sa ganun makita po ng mga kaibigan natin. Pwede nyo po i-comment sa YouTube o kaya naman sa Facebook. At kung kayo naman ay nakikinig sa radyo at kayo po ay nanonood sa telebisyon, isulat ninyo yan kasi pwede nyo i-share yan sa mga pag-aaral na mangyayari sa mga susunod na mga, imagine nyo, pag may mga usapan about Covenant at Sinai, you have something to share. At ito nawa ay maging madaling paraan para maalala, maunawaan, at maitanim sa ating mga puso ang ating pag-aaralan. And the first point that I want to share with you, we will be looking at AAA. Okay, hindi po battery ha, kundi 3 letter A. Number 1, as we look at the covenant at Sinai, gusto ko pong tignan natin yung word na action. Because in here, we will see the action of God. We will see yung kanyang pagkilos. Doon po sa text na binasa natin, meron pong mga key points doon na gusto ko pong idiin. Pero ang point ko po is, the Lord is always taking action.
He takes the initiative para po nang sa ganon ay ma-reach out tayo, madala tayo patungo hindi lamang sa paglagpas ng mga problema at pagsubok ng ating buhay, kundi patungo sa Kanya. At mapapansin natin ang buong konseptong ito mula pa ng umpisa. Even in Genesis itself, doon pa lang sa creation, it is because of God's initiative, because of God's love. Bakit nabuhay si Adan at Eva? Bakit nagkaroon ng buhay? Bakit narito tong earth na to? Bakit narito tong mga bagay na meron tayo? And when Adam and Eve sinned before the Lord, it was God who first took or who took the action, who took the initiative para po nang sa ganon ay lapitan at tulungan si Adan at Eva. At mababasa natin yan sa Genesis chapter 3 verse 9. That's why the Lord approached Adam and Eve. Ano pong ginawa ni Adam and Eve nung sila'y nagkasala? They started to hide before the Lord, and the action of God was what? He reached out to them and He asked them, "Where are you?" It's not because the Lord do not know where they are. The Lord knows everything. That question is to help them see their personal or their own status before the Lord, that they have sinned before the Lord. So that question was an act of reaching out, was an act of helping them para nang sa ganun ma-realize nila ang kanilang pagkakamali. And so, mga kapatid, mga kaibigan ko, sa lahat po ng mga sumusubaybay, from the very beginning we can see, before the fall, and even especially after the fall, kitang-kita natin mas lalo pa. Kitang-kita natin how the Lord will take initiative para nang sa ganun i-reach out ang bawat isa sa atin. And that's why He asked Adam and Eve, "Where are you?" When humans depart from God, He searches for them and calls them back to Himself. Okay? Ito po yung tanong na where are you was not just to know their geographical location. Madalas, di ba, pag nagtatanong tayo ng nasan ka na, ang tinatanong natin ay madalas yung geographical location ng tao, lalo na kung may usapan kayo, tas wala pa sa tamang oras na ng usapan ninyo, pero wala pa siya, you ask that person, tinatawagan mo, tinitext mo, nasaan ka na? You're asking for geographical location. Pero dito pong tinatanong ng ating Panginoong Diyos, nasa na sila in their spirituality? Nasa na sila in their connection with God? And that's why that question, where are you, can be answered by we have fallen short and we took actions that made us very far from you. Nalayo sa ating Panginoong Diyos. Nasaan na sila? Nalayo, napalayo, nagtatago sa ating Panginoong Diyos. And that's why if God will ask us the same question, and I believe He's reaching out to us, He's taking the same action, He's taking the initiative to reach out to us, and He's asking the same, where are you? Nasaan tayo? Tayo ba ay malapit sa Kanya o malayo sa Kanya? Kasi nga po ang Kanyang gagawin, ang gagawin nating Panginoong Diyos, He will call us back to Himself. Malinaw yan. Maging sa New Testament, Matthew 11:28-29, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest." Ano ang gagawin natin? Lalapit kanino? Sa ating Panginoong Diyos. Today, when people want rest, what do? They try to find some things in this world that they think it will give them rest, di ba? Merong mga ilan pupunta sa shopping, yung iba manunood ng kung anong palabas, yung iba kakain. They expect that by doing that they can find rest. Well, nakakatulong yan in a sense. But true rest comes from the Lord. Especially when we talk about our sinfulness, our nature, our status before the Lord. The only way is for us to come to the feet of Christ, to come to the feet of the cross. Because it's God who's taking the initiative. He died on the cross for us. Wala pa tayong ginagawa. Bago pa tayo magbasa Kanya, binahal niya na tayo. And hopefully by God's grace, we will respond to come to Him. Amen?
Kaya yung text na binasa natin sa Exodus 19, simulan natin sa verse 3, ang maganda ng pagkakasabi dito. Didinan ko po while Moses went up to God, the Lord called him out of the mountain saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel, You yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples and of all the earth, because of all the earth, for all of the earth is mine. Ayan po, no? So, dito po sa binasa nating text, ang sabi po doon, papunta si Moses, and of course, it is God who's always guiding and leading Moses. And not just Moses, but the whole Israelites. At ang sabi doon, yung sinabi na word na, I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, dalhin tayo sa pagkakilala sa Kanya. Kaya nga po maganda talagang mag-reflect tayo at mag-isip tayo. How well do we know God? Because ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay makilala natin siya. Makabalik tayo sa Kanya. At ang maganda po, dito po sa binasa nating text, it's God who's taking the initiative to reach out to us, to save us. Madalas po, ang gusto natin, katulad ng mga Israelites, when they were slaves in Egypt, what do they want? They want to be free from their problems, from slavery. Yung literal slavery. They want to be free from problems. And even for us, maaring may mga nanonood po ngayon na ang inyong panalangin, Lord, tanggalin mo itong problemang aking kinakaharap. Maaring may mga ilan sa inyo, may problema kayo sa mga boss ninyo, sa mga employers ninyo, sinasabi nyo, Lord, tanggalin mo sana to. O kaya may katrabaho ka na ayaw mo, sabi, tanggalin mo sana yan. Di ba, minsan may iba pa nagpe-pray, sana po may mangyari dyan. Minsan ganun ang mga prayers. Kasi bakit? The intention of those prayers is so we can get out of our problematic situation. So we can get out of these negative experiences, and hopefully, as we get out of these negative, bad situations, we will experience comfort and peace. Kumbaga, ang habol natin ay magkaroon ng magandang kalagayan, maayos na trabaho, maayos. Di ba? Ganun ang ating nais. And again, mga kapatid, there's nothing wrong with that. Wala po ako sinasabing mali po yan, just to make it straight, just to make it clear. Walang masama. Pero ang gusto ko pong idiin dito sa ating pinag-aaralan, it's not about the Egyptians going or transferring from Egypt to the promised land, to the Canaan. Hindi 'yun ang pinakang main intention, although that's part of God's calling to them, of God saving them. But the main intention is to bring them back to God. It's not about the location. It's not about the place, it's not about the benefits, it's about knowing God. It's about having a relationship with Him. That's why ang sabi niya, I bore you on eagle's wings and brought you to myself. I hope that this will change our perspective. That ang action ng Diyos, ang initiative ng Diyos to save us, ay hindi lamang para nang sa ganon, maalis tayo dun sa kalagayan natin, sa literal o physical na kondisyon natin, na mga hindi maganda, kundi dalhin tayo sa Kanya. So yung ating mga karamdaman, mga problema sa buhay, yes, we pray na mawala lahat ng mga yan. Pero it's not just about transferring or mawala yung mga yan. It's about knowing God, being with God, mapalapit sa ating Panginoong Diyos in all this situation. And I hope and pray with this, it will change how we pray. How we pray for our situation. Kumbaga sa halip na sabihin natin, Lord, tanggalin mo tong problema kong ito. We will say, Lord, I know itong mga problems na to is not part of your plan. But I pray, Lord, sana po matanggal siya.
Pero kung di man po matatanggal, tulungan niyo po akong mapalapit sa inyo. Tulungan niyo po akong mapalapit sa inyo ng buong buo. Lord, meron po ako problemang kaibigan o katrabaho. Lord, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pero tulungan niyo po ako na mapalapit sa inyo sa sitwasyong ito. Lord, may hinihintay po kami na hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Lord, sa sitwasyong ito, tulungan niyo po kaming mapalapit sa inyo. Because the mission of God is to make Himself known. So He can bring us back to Himself. At ito po, magbabago din ang pananaw natin. It's not about the heavens. Di ba, madalas nagsisermon tayo ng yung gintong, yung Jerusalem, di ba, yung wala ng lugar na wala ng problema. Well, we praise the Lord for that. It's a blessing from the Lord. But it's not about that. It's about being with God. And that's why, no wonder why, nung nandito ang ating Panginoon sa Kristo, His statement is always, I will be with you. Even before Jesus Christ, sa Old Testament, it's always about, I will be with you. It's about being with God because our greatest comfort, our greatest happiness, our greatest joy should be to be with the Lord. Amen? Ang ganda, no? Yung initiative ng Diyos, yung action ng Diyos, ay para nang sa ganon, dalin tayo sa Kanya. Idiin pa natin yan mas mamaya pa, no? Pero ang point, mga kapatid, we can see here the action of God, that He's taking the initiative. Kaya basahin natin ito. God takes the initiative and establishes the covenant between Himself and Israel on the condition of the people's obedience and their maintaining a relationship with Him. God promises to make them a special treasure, a kingdom of priests, a holy people. So again, this is God's initiative to establish a covenant, kasunduan. At alam po ninyo, pag sinabing kasunduan, merong mga i-stipulate yan ng mga gagawin. At pagkatapos, ito yung gagawin ng isang party, ito yung gagawin ng isang party, magkakasundo po sila. So it is God who took the initiative para nang sa ganun mag-establish ng covenant. And in all this, covenant encounters, marami pong mga pagkakataon, this is what the Lord will say. At maraming mga text sa Bible, I will be their God, and they will be my people. Exodus 6:7, Leviticus 26:12, Jeremiah 24:7, Jeremiah 31:33, Hebrews 8:10, and Revelation 21:3. So sa mga covenant, sinasabi natin, Panginoong Diyos, I will be their God. Pero ano po yung stipulation? Ano yung rules? Ano yung commandments? You have to follow. At ano po ang sagot ng bayan ng Israel sa Exodus 19:8? All the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Ayan, ano? Lahat ng sinabi ng Diyos ay aming gagawin. Grabe mga kapatid ko, mga kaibigan ko. The more I study, the more I read, the more na ito'y nakakatulong para ako'y mas lalong makita ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. That He's a God of action. That He takes initiative. Hindi siya yung pipitikin muna bago gumalaw. Di ba may mga taong ganon na kikilos lang kapag pinitik mo na o sinabihan mo na. Ang Diyos hindi. Gagawin niya, wala ka pang ginagawa. Wala pa akong ginagawa, kikilos na siya. Kasi bakit? Because of His great love for us. At ang sabi ng bayan ng Israel, lahat po ng sinabi niyo, Lord, susundin po namin. So that's why there's this covenant. Sinabi ng Diyos ito, tapos sabi nila, sige, lahat po niyan gagawin namin. At ang maganda po niyan, mas maano pa natin in a while, na nangyari po diyan, ang Diyos, because of His great love, niligtas muna sila sa kanilang sitwasyon, doon sa kanilang pinagdadaanan sa Egyptian. And then, that's when, after that, the Lord gave yung tinatawag po nating 10 Commandments. Emphasize natin yan mamaya. So, sa Exodus 19, 9-25, kung itutuloy po natin ng basa, God gave specific instructions for what the Israelites were to do in preparation for the giving of the law at Sinai. So, nung sinabi na ng Diyos na, okay, ito ang gagawin, I will be your God. Linigtas ko kayo. At dapat, ito, may ibibigay ako sa inyo. At sabi ng mga tao, sige, lahat ng sinabi niyo, Lord,
Gagawin namin. Ang nangyari po sa 9 to 25, the Lord gave them, God took the initiative to inform them and instruct them. Para sa ano ang gagawin nila, which includes purifying themselves. Na sila'y haharap sa ating Panginoong Diyos. At sila po dapat, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay magpaka-surrender o buti, o hindi magpakabuti, kundi isuko nila ang lahat ng kanilang mga sarili sa ating Panginoong Diyos. At after po noon sa Exodus chapter 20, many of us know that that's where the 10 Commandments ay nakasulat. The Decalogue, o yung 10 Commandments, was announced by God. Exodus 19:19, Exodus 20 verse 1, and then Deuteronomy 5:4-5 to 20 and 24, and was written by God Himself. Exodus 24:12, 31:18, Deuteronomy 5:22, and it was twice given to Moses as a special gift. Exodus 32:19, Exodus 34:1, and Deuteronomy 10:1-2. So, yung pagbibigay ng 10 Commandments is God's action. Because of His love, He's giving us this gift. At mamaya po, i-emphasize natin bakit naging gift yan. Sabi nila, listahan naman yan ng mga thou shall not, pero it's a gift. Kasi bakit po? Ito ay tutulungan tayo kung paano tayong dapat mamuhay habang tayo ay nasa sanlibutan ito. But the first point that I want to emphasize, we can see here the action of God. As we look at the covenant at Sinai in Exodus chapter 19 onwards, we see God's action. And in reality, we've been seeing this all throughout our study, that God is taking the initiative. God will always initiate to reach out to us, to save us, to lead us. And even God establishing the covenant, it is His initiative. Bakit po? So that the people of Israel can stay in His love. Naramdaman na nila, nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, nagpakilala ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa kanila, and now through this covenant, they are to stay in the boundaries of God's love. Kaya po, titingnan natin sa pangalawa, bakit naging gift itong 10 Commandments? Kasi we need to look at the aim of God. Okay, dito po sa covenant at Sinai, we're looking at the action of God, and now we're looking at the aim. Ano yung intention ng ating Panginoong Diyos? Ano yung aim ng covenant? Bakit may covenant? And as I've said a while ago, it is to help us to stay within the boundaries of His love. Ano yung sabi doon sa text natin? Sa Exodus 19:5-6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Ayan na. Ang sabi po dun sa text, if you will obey, you will be my treasured people. All the earth is mine. You shall be a kingdom of priests. And in short, as I look at this in the lens of God's love, God is saying to the people of Israel, if you obey, you will stay within the boundaries of my love. Boundaries. Alam niyo po, I've been sharing and preaching sa mga kaibigan, sa mga missionaries at sa marami pang iba, that freedom, di ba po, nakalaya sila mula sa Egyptians. Freedom is never the absence of the law. Hindi ibig sabihin na ikaw ay malaya, wala ka nang susundin ng mga patakaran. The only way to stay free, free in Christ, or free in the Lord, or free sa ating mga kalagayan, to experience freedom, in short, the only way is to stay within the boundaries of His love, within the boundaries of His law. Kailangan manatili tayo doon. Kasi bakit po? Once we start disobeying, we put ourselves into prison. Okay? So I hope that again, the aim of the covenant, ang aim ng ating Panginoong Diyos is so that His people will stay within the boundaries of His love. Kaya nga po, yung 10 Commandments, yung umpisa pa lang,
Yung Exodus 20 verse 2, before yung mga stipulation ng you shall not do this, you shall not do that. In Exodus 20 verse 2, ang sabi, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. The Lord has been reminding them and reminding us who are readers today, who are studying today, na tayo ay ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas at patuloy pa makakaranas tayo ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. The Lord first showed His grace by giving freedom and salvation to Israel, and only then does He reveal His will. These commandments were to be observed out of love and gratitude for what God did for them. Kumbaga mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi na ating Panginoong Diyos, iniligtas ko kayo. Remember your situation, kayo ay ganito, ang kalagayan, but I brought you out. Sa Exodus 19, I brought you to myself, and by God's grace, I have brought you to myself, and I have brought you out. Wow, praise the Lord, mga kapatid, mga kaibigan. Ulitin ko po ha, yung Exodus 19, God's action was to bring us to Himself. Kaya ako po, mga kapatid, ang pananaw ko, itong paglabas nila from Egypt and going to the promised land or going somewhere, kumbaga basta outside, labas doon sa kalagayan na yon, is just a bonus of being with the Lord. Kumbaga, mga kapatid, the main point is makalapit sa ating Panginoong Diyos. Mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya, magbabago ang pananaw, mga kapatid ko, mga kaibigan. Ngayon, it's not about, well, of course, sabi ko nga po, ang prayer natin, makaalis tayo dun sa mga problema natin. Pero after studying this, for me, it's not about living or going out of the current situation that you are in. It's about how this situation is helping us to be closer to God. Kasi pag tayo napalapit sa ating Panginoong Diyos, doon pa lang mga kapatid, panalo na. Sa mga sitwasyong kinakaharap natin, pag napalapit tayo sa ating Panginoong Diyos and we find joy, peace, and happiness in Him, mga kapatid ko, mga kaibigan, it will change everything. Tingnan nyo nangyari sa bayan ng Israel. Nakalabas sila. Pero ano po nangyari, di ba? Of course, they are still growing in their faith, in their relationship with God. Pero kita po natin ano nangyari, di ba? Puro sila reklamo, puro sila sama ng loob, puro sila kung ano-anong sinasabi nilang hindi maganda. Ganun na mangyari, mga kapatid. Pag tayo makaalis sa ating sitwasyon na hindi maganda, tapos hindi natin natutunan yung dapat nating matutunan, hindi tayo napalapit sa ating Panginoong Diyos, ang mangyayari, yung nangyari sa atin dito, yung ating ugali dito, dadalhin lamang natin dun sa susunod nating sitwasyon. Kahit yun ay mabuti pa ang sitwasyon, magiging reklamador pa rin tayo. Di ba? Ito, kunwari, sobrang hindi ganda ng kalagayan mo ngayon. At nanalangin tayo na makaalis dyan. Pero hindi tayo sobrang napalapit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo mangyayari, kahit bumuti ang ating sitwasyon, yung pagiging reklamador, yung pagiging palahanap ng mali, palahanap ng hindi maganda, dadalhin pa rin natin dun sa susunod nating sitwasyon. And that's why the main point, the main intention is to bring us to Him and to remind us na siya ang nagliligtas, siya ang gumagabay, siya yung nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya yung pagsunod sa kautusan, dapat ito ay bunga ng pag-ibig. Dahil naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Dahil naranasan natin ang kanyang pagmamahal. Dahil naranasan natin ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kaya after po nun, nung sinabi na natin, Panginoong Diyos, ako ang nagligtas sa inyo, ako ang naglabas sa inyo mula sa bayan ng Ehipto. Sabi biglang binigay ng Panginoon ng Diyos na yung 10 Commandments in Exodus 23-17. At alam nyo, itong mga commandments na to, kung babasahin ninyo, di ba? You shall not, you shall not. Kaya yung iba sabi kagad, ako, puro negative na kagad. But in reality, God was just simply specifying things. Ini-specify lang namang ng Diyos.
Kasi halimbawa, yung first commandment, you shall have no other gods before me. Kung ang nakalagay, you shall be loyal to me. How? By having no other gods. Di ba? So, God was in reality helping us. So, it's not just a list of do's and don'ts. It is God helping us. Specifying things para nang sa ganun, mas maging klaro sa atin, how do we honor Him? Because this is about honor and respect. Yun yung first commandments. Yung first commandment, di ba? Thou shalt have no other gods before me. It's about honoring and revering God by giving Him the first and the highest place in every situation of our life. Yung second commandment, it's about honoring and preserving God's unique position na hindi siya Diyos-Diyosan. It's about revering or respecting God's name. Yung third, yung fourth, it's about honoring His day. Yung sumunod na mga commandments, it's about respecting parents, respecting life, respecting marriage, respecting people's property, respecting the reputation of others, respecting self. So it's about honor and respect. This commandment is about honoring God and respecting your fellow being. At kung titingnan po natin, if we will summarize this, that's why in Exodus 20 verse 2, huwag niyong tatanggalin yan. When you study the Ten Commandments, sabi na ating Panginoon Diyos, I'm the Lord your God who brought you out of Egypt. Ang ibig lang sabihin doon, ako ang Diyos na nagmamahal sa inyo, iniligtas ko kayo. Kaya pag isasama rin natin yan, in short, this is God's love. This is God's love for each one of us. Di ba yung tunay na nagmamahal na mga magulang sa kanilang mga anak, binabawalan natin ang ating mga anak, hindi lang para pahirapan sila. Binabawalan kasi para ito'y makabuti sa kanila. Binabawalan para nang sa ganon, sila ay magabayan at hindi na nila ulitin ang same mistakes na ating mga pinagdaanan. Yung mga nagmamahal na mga magulang. Di ba po? Although, of course, we as parents were not perfect. May mga minsan mali ang ating pagkabasa sa mga sitwasyon. Yun ang difference, mga kapatid. Ang Diyos, He won't commit mistakes. Kaya pag sinabi niya, automatic, it's all about His love. Tayo bilang mga magulang, posibleng magkamali tayo ng ating mga basa sa sitwasyon. Magkamali tayo ng assessment. Magkamali tayo ng mga, alam mo yun, minsan, di ba? Ako po, bilang magulang, na-realize ko na even with how I see things, even with how I perceive things, I can be wrong. And that's why at times I will ask my kids, pasensya na kayo mga anak, nagkamali si daddy. Kasi bakit po? Tayong mga tao, we jump into conclusion. Nagkakamali tayo ng ating mga konklusyon sa mga bagay-bagay. So hindi tayo indispensable. Hindi tayo mga magulang na mga tao. Hindi tayo indispensable. Magkakamali tayo. Pero ang point, mga kapatid, sa isang nagmamahal na magulang, magkamali man, tama man, the intention why we say things is because of love. At kung tayo naman ay tunay na nagmamahal, pag tayo nagkamali, hihingi rin tayo ng tawad sa ating mga anak. Pero ang Diyos, hindi nagkakamali. Kaya yung kanyang bawat inuutos, it reflects His character. It reflects His love. Kaya nga sa Matthew 22:37-40, nung sinamarize itong commandments na to, ang sabi, and He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So in summary, it's about love. And so the Ten Commandments, the Decalogue, reflects the love of God. Kaya pala sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. At kung titingnan ninyo, mauuna yung love. And then keep my commandments. Kaya pala, iniligtas muna ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa Ehipto. Inilabas muna sila doon sa kanilang sitwasyon. He was bringing them out of Egypt. He was bringing them to Himself first. Pinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. And then ibinigay yung kautusan. Why? If there is love, it's not going to be a burden to follow. Kung merong pag-ibig sa ating mga puso, ang pagsunod magiging magaan. If you love what you do, di ba po, ito i-apply na lang natin. Pag mahal ninyo yung trabaho ninyo,
Di ba? Kahit anong ipagawa sa inyo. Kahit ano ipagawa sa atin, pagmahal natin yung ginagawa natin. Kahit na, alam mo yun, naalala ko nung ako yung nagbabasketball pa. Kahit dadalawang oras lang, naalala ko nung minsan, nung ako po ay pastor sa IS pa. Ang nangyari ay na-invite po ako mag-preach sa isang bansa. In-invite po ako ng mga members, they shouldered everything, punta po ako doon. At pagkatapos, nagbiyahe po kami ng napakatagal sa bus. Dumating kami ay gabi na. Tapos ang tulog namin ay 2 oras lang. Biglang ang sabi sa akin, Pastor, basketball tayo. Imagine mo, 2 oras na yung tulog. But because I love the game, laro pa rin. Laro pa rin. Di ba? Parang ganun ang point, mga kapatid. Pag mahal mo isang bagay, you don't feel like working. When you love what you do. Well, of course, yung ibang mga tao sa paligid, they will have different conclusions and assessments, but at the end of the day, ikaw ang nakakaalam. Pag mahal mo yung isang ginagawa, yung bagay na yung ginagawa, yes, you get tired. Ako po, mga kapatid, I have to be honest, I get tired. But by God's grace, I love God. I love what I do. Kaya pag sinabi na, punta dito, punta doon, lingkod dito, lingkod doon, preach dito, preach doon, hanggat kaya mga kapatid, by God's grace. Why? Because if you love the Lord, if you love what you do, you enjoy doing it. So if we love God, we will enjoy obeying and following His commandment. It's not going to be a burden. Kaya pala, sa Old Testament, yung kautusan, ginagawa nila one may create poems on the law, like Psalm 119, sing about the law, Psalms 19, and meditate on it day and night, Psalms 1:2 and Joshua 1:8. Di ba, minsan maiisip mo, bakit kaya sila nag-meditate? Iniisip nila araw-araw yung kautusan. Bakit sila kumakanta tungkol sa kautusan? Bakit sila gumagawa ng tula tungkol sa kautusan? Why? Because it reflects the love of God. Ang kautusan reflects God's character. Romans 7:12, sabi po ni Paul, so the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Why? Because God is holy, God is righteous, and God is good all the time. So, ang point, mga kinigilo ng kami ng mga kapatid, kung ano yung very nature ng Diyos, it's also the nature of the commandment. Why? Because the one who gave the commandment is a God of love. He will not contradict Himself. Yung kanyang kautusan na ipagkakaloob will never contradict His character. Will never contradict who He is. Yung kautusan na ibinibigay ng Diyos will reflect who He is. Kasi po, again, God makes no mistakes. Ang Diyos di nagkakamali. At ang sasabihin niya, because His nature is love, everything He will say will not contradict His love. Ulitin ko, tayo mga magulang, minsan, di ba? Minsan, sasabihin natin, minsan po nangyayari talaga. Ano po, sa marami ko na mga napanood na mga documentary, nabasa mga libro, minsan sabihin ng mga magulang, ito lang ang naiisip ko, anak, na magpapasaya sa'yo. At sa maraming pagkakataon, tama yan. Pero minsan ano po nangyayari? Ipinipilit natin yung mga bagay na eto mga kapatid, I'm not talking about following the commandments or what. Ang pinpoint ko po ay yung pagdating sa mga direksyon, mga bagay-bagay. Di ba minsan ang nangyayari, hindi natin napapansin bilang mga magulang, minsan, yung mga pangarap nating hindi natupad, yun minsan ang ipinupush natin sa ating mga anak. Na minsan hindi natin makita yung uniqueness ng ating mga anak. Hindi natin makita yung uniqueness, yung kakaiba, yung kung ano talaga yung giftedness nila. Kasi naging masyado tayong obsessed doon sa, hindi ko nagawa to, ito yung nangyari sa buhay ko noon, dapat ganito. Again, mga kapatid, but the intention of the parent is always love. Yung matino, ha? Yung intention maganda. Pero posible tayong magkamali sa ating mga ini-implement, sa ating mga pinapatupad, sa mga sinasabi. Posible na mangyari yan. Pero ang point, mga kapatid, ang matinong magulang,
will always love. At kung tayo man ay magkamali, magiging humble tayo na magpakumbaba rin at makita ng mga anak natin na tayo nagkakamali. Pero ang Diyos, hindi nagkakamali. At dahil hindi nagkakamali ang ating Panginoong Diyos, lahat ng kanyang sinasabi, we can rest assured that it's all about love. Hindi siya yung, meron lang gusto ang Diyos na pangarap na hindi niya natupad. Hindi ganun ang Diyos. Meron lang ang Diyos na gusto lang niya magsaya for the meantime. Hindi ganun ang Diyos. His love is so great that it emanates, it reflects in everything He says, in everything He does. Kasi bakit mga kapatid? He's a God of love. But at the same time, we cannot deny He's a God of justice. Kaya merong kautusan. Okay? Yung kautusan mga kapatid, nandun pa rin. Kaya yung law, it guides as well. Deuteronomy 4:1-6 and Proverbs 2:3, the law helps keep one from evil and gives wisdom, understanding, health, prosperity, and peace. Ayan po nangyayari. At ang kautusan, sabi ko nga po, He's a God of love, but at the same time, a balance of justice. Hindi pwedeng puro love na tolerate. Pag mali, mali. Hindi ito tolerate ng Diyos ang mali. Kasi because of His great love, He will correct us. That's why He gave us the law. Kaya po yung law, it serves like a mirror. Basahin natin ito. A mirror can reveal your defects. Yes, but there is nothing in the mirror that can cure them. The mirror points to the problems but offers no solution to the problems. It's the same with God's law. Trying to be justified before God by keeping the law would be like staring at the mirror in hopes that sooner or later, the mirror will make your defects go away. At kahit anong gawin mong tingin sa mirror, hindi talaga malilinis sa mukha mo hanggat wala kang gagawin. Ang point lang mga kapatid, of course, we cannot use yung mirror as a complete analogy or comparison sa kautusan. But the point is, yung law, kautusan, ginagay tayo, pinapakitang tayo nagkakamali, and that should lead us to Christ. That should lead us to God. Dapat ito'y dalin tayo sa ating Panginoong Diyos. And that's why yung key text natin, I brought you to myself. Ngayon yung kautusan, ibinibigay ng Diyos para nang sa ganun, makita natin ang ating sitwasyon at tayo'y madala papunta sa Kaniya. So number 1, we look at the action of God in the covenant at Sinai. Dito po sa lesson natin, now we look at the aim of God or the aim of the covenant. Bakit ibinigay ng Diyos? Bakit nakipag-covenant ng Diyos? Bakit ibinigay ang 10 Commandments? Again, why? To stay in His love. To grow in His love. And now, the last letter A, assurance of God. In the book of Exodus, the Decalogue is called the testimony, or it is named the words of the covenant. In the book of Deuteronomy, they are written on the tablets of the covenant. Neither book in Hebrew uses the term 10 Commandments. Instead, 3 times they call it the 10 words. The Hebrew is Aseret Hadebarim, from the bar, meaning word, sentence, matter, thing, speech, story, promise, or utterance. So from this background, yung 10 words, 10 promises, we can say that the Decalogue should be understood as promises from God that will guide us on the right path so that He can do wonderful things for us, but we must obey Him. Kaya pala si Ellen White sabi ni Ellen White sa SDA Bible Commentary, page 1105, volume 1, the 10 Commandments are 10 promises. Promise na para tayo ay magabayan at madala sa tamang landas. Ito yung mga pangako ng Diyos. Ito yung mga promise, ito yung mga words of wisdom ng ating Panginoong Diyos. Di ba mga kapatid, mga kaibigan, may mga tao tayong na-meet na talagang yung, kumbaga may words of wisdom, mga parents natin, di ba? May mga words of wisdom from our parents. May mga words of wisdom from the elderly. May mga words of wisdom tayo nakuha sa mga tao. Di ba? Ito yung nakakatulong para nang sa ganun tayo magabayan. Lalo na, meron pong ilang mga tumatak na talagang mga pastors, mga leaders na
They have guided me in my early years of ministry, and even now, they are present, they are helping me. Talagang, alam yun yung mga words na kanilang sinasabi, at minsan yung mga sinasabi nila, talaga sasabi nila, bawal yan, Lex, dapat ganito, ganyan. Mapatid, these are words, 10 words, or let's say words that helps us grow in our faith, in our ministry, in our relationship with God. The 10 commandments, in the same way, are 10 promises to lead us to the right path, to lead us closer to God. Pero ito, di ba yung mga nagpapayo sa atin, na talagang sabi natin, ang ganda, ang galing ng payo. Pag hindi mo naman sinunod, kahit anong ganda ng payo, wala pa rin. Wala pa rin. Kahit anong ganda pa ng payo yan, nas talagang bilib na bilib ka, grabe, ang galing, paano nyo naisip yung payo yun? Kahit ano pang ganun mo, ganun natin, kung hindi naman natin susundin yung payo, wala rin. Kaya marami po pagkakataon, nasabi nyo ba sa sarili ninyo? Nasabi nyo ba sa sarili ninyo? Yung mga katagang ganito, narinig ko na yung payong yan eh. Tapos tatanungin ka, bakit nangyari pa rin sa'yo to? Sana pinakinggan ko yung payo. Bakit? Ano ba nangyari? Wala, hindi ko pinakinggan eh. Hindi ko sinunod O di ba? Ganun nangyari, mga kapatid. In the same way, God gave us the 10 commandments so that we will be guided. Pero kung hindi tayo susunod, kahit no matter how much the Lord promises us, no matter how much the Lord is guiding us, leading us, if we will not obey, hindi tayo makakastay in His love. Mawawala tayo sa landas. Kaya po ang ganda, sa Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So, sabi po sa Romans 10:4, no? Yung iba, sasabi nila yung end. Ibig sabihin, si Kristo ang katapusan ng kautusan, hindi ko na kailangan sumunod sa kautusan. Yan ang sabi ng ilan. Kasi Christ is the end. Pero pag tinignan nyo po yung end, na Greek word, it can also mean na this is the fulfillment or the goal. Kaya po, Christ is the goal and intent of the law. It does not mean that His atoning sacrifice terminates the validity and perpetuity of it. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ibig sabihin po ng text na to, hindi na tayo susunod sa kautusan. Ang ibig sabihin pa rin ito, ang kautusan, dadalhin tayo sa ating Panginoong Jesucristo, at pag tayo dinala sa ating Panginoong Jesucristo, humingi tayo ng tawad, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos, ang mangyayari po, we will have the strength so we can follow the law. The meaning of the word telos, yan yung Greek word, is primarily purposeful and goal-oriented, not time-related. Christ is the key to unlock the true meaning and purpose of the God's law. Thus, it would be incorrect to state that Christ invalidated, superseded, or abrogated the law. Christ is the goal of the law, the one to whom it points. I hope and pray na sa ating pinag-aralang ito, as we look at the covenant at Sinai, nakita po natin ang action ng Diyos, that He is taking the initiative to save us, to lead us, and to help us. We saw the aim of God, the aim of the covenant, the aim why He gave the 10 commandments. And again, it's all about His love. And His assurance, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ang assurance ng ating Panginoong Diyos, ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin, is that, He gave the law so that we will be guided. Ang assurance ng Diyos, He will guide us. Ang assurance ng Diyos, He loves us. Ang assurance ng Diyos, He will lead us. But, we need to obey what He is telling us. Yes, the law cannot save us. It is Christ who can save us. But once we are saved by Christ, once we accept Christ, we will follow the law. Susunod tayo. Kasi gusto nating manatili sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. I hope and pray na inspire po tayong lalo pang pag-aralan ng kautusan, ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, na inspire tayo na lalo pang magpakalapit sa ating Panginoong Diyos dahil siyang lumalapit sa atin at mas lalo pang mahalin siya at na-inspire tayo na mas lalo pang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nawa po'y na-bless kayo
Sama-sama po tayong manalangin. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Nawa po ay patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Tulungan niyo po kami, mahal na Diyos, na makita ang kahalagahan ng inyong kautusan. Makita na ito'y nagpapakita ng inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that you're always taking the initiative. Lumalayo kami, Panginoon, bumabagsak kami, nagkakasala, but you're always there to reach out to us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to hear your still small voice calling us and leading us. And Lord, salamat po na ang pag-ibig ninyo, it reflects in every word sa Scripture, in everything that you do for us. Tulungan niyo po kaming lagi lamang sumuko at magpasakop sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless po kayo at nakinabang po kayo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral at patuloy po nating i-share ang programang ito at marami po nawang ma-bless at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-pray at pag-support sa ating mga paglilingkod. God bless you all. Habang inaawit po natin ang ating closing hymn, tayo po ay magko-collect ng Sabbath School offering. Let us all stand. Commissioned by a loving God to go, the church must really need to know. Here and there, equip each one too, who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go with my church, an urgent to hold high God's torch, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole. You and I be involved, no time to waste, reach the world, go serve, heal and teach. As Christ's disciples we must hold, Christ is coming soon, share this blessed hope. Yes, oh yes, I will go with my church, an urgent youth, they hold high God's torch, proclaim God's love, prepare one and all, by living like Christ, make each man whole. Not by might nor by power, but by His Spirit. This is my vow, I will go. Oh yes, with my church I will go. I will go. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na patuloy niyo po kaming tinuturuan na inyong kautusan ay makapagbigay kabutihan para sa amin. At ito'y makapagbigay magandang relasyon namin sa inyo. Turuan niyo po kami lagi at turuan niyo po ang bawat isa na maging masunurin sa inyong kalooban. Naway samahan niyo po kami sa aming pagpatuloy sa pag-worship sa inyo sa buong araw ng Sabat na ito. Ito'y aming hiniling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.